Magandang umaga mga bata! Bago natin simulan ang ating klase, tayo'y manalangin muna. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo sa inyong upuan, ayusin niyo muna ang inyong hanay at pakipulot ang mga kalat sa inyong paligid. Mga bata, tandaan, dapat nating panatilihin na malinis ang ating paligid. Nais kong malaman, may lumiban ba sa ating klase? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, kumusta naman kayo? Mabuti naman. Bago natin simulan ang ating talakayan, may inihanda akong pampagising diwa sa inyo. Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, may ipapakita ako sa inyong mga larawan at hulaan nyo ang mga ito. Gusto nyo ba yon? Mahusay. Unang larawan. Ano ito? Mahusay. Ito ay nagpapahiwatig na may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Pangalawang larawan. Ano ito? Tama. Butas ang bulsa. At panghuli, ano ito? Mahusay. Ito ay nagpapahiwatig ng pusong bato. Ngayon, palakpakan ninyo ang inyong sarili sapagkat nahulaan nyo ng gusto ang mga larawan. 1, 2, 3. Ang may tainga ang lupa, may pakpak ang balita, butas ang bulsa, at pusong bato ay mga halimbawa ng karunungang bayan. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang paksa ng ating aralin ngayong araw. Ito ay tungkol sa karunungang bayan. Ang kultura ng mga Pilipino simula pa sa ating mga katutubo ay tunay na hitik sa yaman at lalim. Isa sa katunayan yan ay ang tinatawag nating karunungang bayan. Ano nga ba ang karunungang bayan? Ito ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan at paniniwala. Ginagamit ito ng mga malalim at matalinghagang salita. Kaya naman, masasabi natin na matalino talaga ang ating mga ninuno sa paggamit ng karunungang bayan. Kadalasan ding hango ang karunungang bayan sa karanasan ng mga matatanda na kadalasang nagbibigay ng payo, nagtuturo ng kagandahang asal at mga paalala. Sa araw na ito, matutunan ninyo ang 3 uri ng karunungang bayan. Una ay ang salawikain, sawikain at kasabihan. Una nating tatalakayin ang salawikain. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang kahulugan nito? Magaling! Ito ay pahayag na nagsisilbing butil ng karunungan at ituturing na butas o tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno. Sinasabing ito ay pinag-ugatan ng panulaang Pilipino. Dahil dito, kadalasan nagtataglay ito ng sukat at tugma. Halimbawa nito ay ang kapag may isinuksok, may madudukot. Gumagamit ito ng matatalinghagang salita, kaya naman hindi literal ang pagkakahulugan nito. Bagkus, ang ibig sabihin nito ay ang taong marunong mag-impo ay may magagamit na salapi sa panahon ng kagipitan. Pangalawang halimbawa ay kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang ibig sabihin nito ay tungkol ito sa namamanang pag-uugali ng isang anak sa kanyang mga magulang. Tandaan, ang isang salawikain ay matalinghaga, may sukat at tugma, at nagtuturo ng kagandahang asal. Ngayon, kayo naman, pag-iisipan ang ibibigay kong salawikain at ibigay niyo ang kahulugan nito. Una, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ano ang ibig sabihin nito? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ito ay nangangahulugan na para kanino pa ang tulong na ibibigay mo kung huli na ang lahat. Ngayon, tatalakayin naman natin ang ikalawang uri ng karunungang bayan. Ito ay ang sawikain. Ano nga ba ang sawikain?
Ang sawikain o idioma ay mga salita o parirala na sinasambit sa paraang eupemistiko, patayutay o idioma. Ang mga halimbawa ng sawikain ay una, bulsa sa balat. Hindi ito literal na mayroong bulsa na nakakapit sa balat natin. Bagkus nangangahulugan ito ng pagiging masinop sa salapi. Ikalawang halimbawa ay ang bahag ang buntot. Tungkol naman ito sa kaluwagan o pagiging duwag. Ikatlong halimbawa, ang ikros sa noo. Ito ay tungkol sa pagtanda o hindi pagkalimot ng isang bagay. Tandaan, sa wikain ay una, hindi tuwiran at talinghaga. Ikalawa, pagpapaganda ito ng paraan ng pagpapahayag. Ikatlo, binubuo lamang ito ng mga iilang salita o parirala. Ngayon, kayo naman isipin ang pagpapakahulugan ng ibibigay kong sawikain. Butas ang bulsa. Ano ito? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ito ay tungkol sa kawalan ng pera. Ikalawa, nagsusunog ng kilay. Ano ito? Tama. Ang iyong sagot, ibig sabihin, hindi literal na paggamit ng apoy o pasunugin ang kilay. Bagkus, nangangahulugan itong mag-aral ng mabuti. Hindi ito literal na nagsusunog ng kilay. Huwag niyong gawin ito dahil kilay is life. Ngayon, tatalakayin natin ang panghuling uri ng karunungang bayan. Ito ang kasabihan. Ano nga ba ang kasabihan? Ang kasabihan o kawikain ay kahalintulad din ng salawikain ng mga pahayag na nagbibigay pangaral tungkol sa kilos, gawi at pag-uugali ng mga tao. Narito ang mga halimbawa ng kasabihan. Una, ang kapalaran, hindi man hanapin, dudulog, lalapit ko talagang akin. Literal na ipinapahayag ng kasabihan na ito na ang lahat na bagay ay kusang mapapasayo o para sa iyo. Pangalawa, ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli. Literal ay pinapahayag na kasabihang ito na ang taong nagtataglay ng magandang ugali ay magkakaroon ng magandang buhay. Pangatlo, walang umaani ng tuwa na hindi sa hirap na gulang. Literal ay pinapahiwatig na kasabihan ito na ang kasiyahan ay nararapat ng paghihirapan. Tandaan, ang kasabihan ay una, nagtuturo ng kabutihang pag-uugali. Ikalawa, kadalasang may sukat at tugma. Pangatlo, tahasan o payak ang pagpapakahulugan. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa ng kasabihan at ibigay ang kahulugan nito. Una, ang kayamanan galing sa kasamaan, dulot ay kapahamakan. Mahusay! Ang iyong sagot ay tama. Ito ay nangungulugang pag may ginawa kang masama, may mangyayaring masama din. Kagaya ng pagpatay ng isang tao. Ang kapahamakan dulot nito ay pwede kang magbulok sa kulungan. Pangalawa, ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi maaasahan. Magaling! Ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi maaasahan. Tunay na hindi makakaasa sa bata man o matanda na hindi nagsasabi ng katotohanan. Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay magsikap. Upang mas maintindihan ang kaibahan ng salawikain, sawikain at kasabihan, narito ang mga pagpapaliwanag.
ang salawikain ay matalinghaga, may sukat at tugma, nagtuturo ng mabuting asal. Habang ang sawikain ay matalinghaga, ilang salita o parirala nagpapaganda ng pahayag. At ang kasabihan ay nagtuturo ng kabutihang asal, may sukat at tugma, payak ang pagpapakahulugan nito. Ngayon, alam niyo na ang kahulugan ng karunungang bayan at ang mga uri nito at ang mga halimbawa nito. Ngayon, tatanungin ko kayo, bilang kabataan, ano ang kahalagahan ng karunungang bayan sa paghubog ng isang individual? Ipaliwanag ito. Mahusay. Tama ang iyong sagot. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Ang magkakakuha ng 10 puntos ay magkakaroon ng karagdagang puntos sa susunod na markahan. Gusto niyo ba yon? Excited na ba kayo? Okay, simulan na natin. May ipapaskil ako ngayon sa pasara. Narito ang panuto. Isulat ang salawikain, sawikain o kasabihan ayon sa pahayag bawat bilang. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga pahayag. Okay, tapos na ang 5 minuto. Ngayon, sasagutan na natin ang inyong pagsusulit. Una, puri sa harap, sa likod, palibak. Kasabihan. Pangalawa, kaibigan kung meron, kung walay sipsaron. Ano ang sagot? Tama. Salawikain. At ang pangatlo, ang tunay na kaibigan na susubok sa gipitan. Ano naman ang sagot nito? Tama. Kasabihan. Pang-apat, matabang man ang paninda, matamis naman ang anyaya. Ano ang sagot? Tama, salawikain. At ang panglima naman, pag may hirap, may ginhawa. Ano ang sagot? Tama. Kasabihan. At ang pang-anim naman, sa tingin palang tila, di makabasag pinggan. Ano ang sagot? Tama. Sawikain. At ang pangpito, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ano naman ang sagot nito? Tama. Kasabihan. At ang pangwalo naman, ilaw ng tahanan. Ano naman ang sagot nito? Tama. Sawikain. At ang pangsyam, kahit saang gubat mayroong ahas. Ano naman ang sagot nito? Tama. Salawikain.
At ang panghuli, butas ang busa ni Maria. Ano naman ang sagot? Sawi kain. Ngayon, sino sa inyo ang nakakuha ng 10 puntos? Magaling! Ngayon, para sa inyong takdang aralin, magbibigay kayo ng isang halimbawa ng mga karunungang bayan at ibibigay nyo ang ibig sabihin ng mga ito. Naiintindihan nyo ba? Mahusay! Nagustuhan nyo ba ang aralin natin ngayong araw? Magaling! Batid kong naiintindihan ninyo ang ibig sabihin ng ating karunungang bayan. Naway isa sa buhay nyo ang mga natutunan ngayong araw na ito. Mayroon ba kayong mga katanungan? Mahusay. Bago kayo lumabas sa silid-aralan ay huwag kalimutan magpulot ng basura. Naiintindihan ba? Okay, hanggang sa susunod. Paalam!